Sa pagpapatuloy, tinanong ni Ai na kung sino siya, kaya ipinakilala ni Loyu ang kanyang sarili, at ipinahayag na isa siyang chief practitioner mula sa Songdo City. Binanggit niya na ang sining na kanyang pinakasanay ay ang pagmamanipula ng salot. Samantala, sa trial instance isa, biglang umatras ang hukbo ng Muiang, habang naglalakad kasama ang mga sundalo, habol hininga si Li Tianyuan. Nagtanong ang isa sa mga sundalo kung ayos lang ba siya, at tiniyak ni Li Tianyuan na ayos lang siya kaya't kailangan nilang agad ilikas ang mga sugatan. Biglang tinawag ni Zhug Xia si Li Tianyuan, napansin daw niya ang isang kakaiba at nais niya itong iulat. Napansin ni Zhug Xia na may banayad na bakas ng mahika sa lahat ng may sakit kaya pinaghinalaan niyang may kinalaman ito sa salot. Tinanong ni Li Tianyuan kung sinasabi ba niyang may taong sadyang nagdala ng salot. Kinumpirma ito ni Zhug Xia at sinabi niyang maaaring may plague sorcerer sa hanay ng mga sundalo ng Songdo. Napaisip si Li Tianyuan na buti na lang at hindi natuloy ang plano niya. Kung hindi, nahulog sana sila sa bitag ng Songdo. Habang nag-uusap si Li Tianyuan at Zhug Xia, palihim na nakikinig si Lord Xiao. Napaisip siya kung alam na ba ni Tuye ang lahat mula pa noong una, kaya siya lang ang naghanda mag-isa sa kampo. Sa trial instance 3 naman, nasugad ng mga sundalo ng Songdo ang hukbo ng Muiang. Nang marinig ni Ai na si Loyu ang may kakayahang manipulahin ang salot, agad niyang naisip na ito ang dahilan ng pagkalat ng sakit sa kanilang hukbo. Tinanong niya kung lahat ba ito ay bahagi ng plano ni Loyu. Tinawanan ni Loyu ang plano ni Ai na magtapon ng mga bangkay sa lungsod at tinawag itong katawa-tawa. Ayon sa kanya, hindi banta ang salot mula sa mga bangkay, pero sinadya niyang gawing ghost town ang Songdo para mahikayat silang pumasok. Inamin ni Loyu na matalino at malupit si Ai na, at kung hindi niya ito nakilala, baka nakamit na niya ang tagumpay. Nangutya si Ai na, at sinabing may pag-asa pang bumawi kung mamamatay si Loyu. Tinawag niya si Heiya, at iniutos na patayin si Loyu. Ngunit nanatiling tahimik si Heiya, at tinitigan lamang sila ng masama ni Loyu. Nagulat si Ai na nang hindi kumilos si Heiya. Sinabi ni Heiya na hindi nila kayang talunin si Loyu, lalo na nang makita nila ang nakakatakot na aura nito. Dahil sa takot, sinabi ni Ai na nadalhin siya ni Heiya palabas doon. Nagulat si Chen Siming sa desisyong yun at sinabing hintayin siya ni Ai na. Pero hindi siya pinansin ni Ai na at nagtungo sa gate. Pagdating nila sa gate, nabigla sina Ai na at Heiya, nang makitang siksikan ang mga sundalo ng Muiang, nag-uunahan sa paglikas. Sinabi ni Ai na kay Heiya na umakyat siya sa pader, pero biglang hinawakan ng isang sundalo ang balikat ni Heiya. Marami pang sundalo ang kumapit at nagsabing iligtas sila ng Holy Maiden, ayaw daw nilang mamatay at hiling nila ang tulong ni Ai na. Ninas si Ai na, at tinanong kung hindi ba't nais nilang ailay ang buhay nila para sa kanya. Sinabi niya na dapat ay gawin nilang harang ang sarili nilang katawan upang mapigil si Loyu, dahil habang siya'y nabubuhay, may pag-asa pa silang bumawi. Ngunit nagulat si Ai na nang sumagot ang mga sundalo ng hindi. Isa sa mga sundalo ang nagsabing gusto lang niyang makauwi at magpakasal, at inaakusahan si Ai na nagsinungaling at gumamit ng mahika para manipulahin sila. Bigla na lamang umubo ng dugo si Ai na, at napamura habang iniisip kung bakit siya biglang tinamaan ng backlash ng kanyang kakayahan. Pinalibutan siya ng mga sundalo at tinawag siyang sinungaling, isang mangkukulam na nagwasak sa kanilang lahat, kaya dapat daw siyang mamatay. Samantala, isang grupo ng mga tao ang naglalakad sa tigang na lupa, nagsusumamo ng tulong at nagsasabing sobrang sakit na. Isa sa kanila ang nagmakaawa na patayin na lang siya. Kasama nila si Wu Dongshen, isang batang babae na naniniwalang kaya niyang iligtas ang lahat, na pag-isip-isip ni Wu Dongshen na kailangan lang niyang maging mas malakas. Balik sa kasalukuyan, patuloy na nagpapagaling si Wu Dongshen sa mga sundalong nahawaan ng salot, isa sa mga sundalo ang napabuntong hininga sa ginhawang nadama sa kanyang paggaling. Pero biglang inubo si Wu Dongshen, at sinabi ng isa sa mga sundalo na huwag na siyang magpakapagod pa. Pinutol ni Wu Dongshen ang sasabihin nito at sinabing ayos lang siya. Nagulat si Wu Dongshen nang maramdaman niya ang presensya ni Loyu. Nalito ang sundalo nang sabihin ni Wu Dongshen na tama siya. Idinagdag ni Wu Dongshen na hindi na kailangang ipagpatuloy pa, dahil malapit na nilang wakasan ang lahat. Biglang dumating ang balita ng isang pag-atake, sumugod ang kabalyero ng Songdo City, at nagulat sila nang humarap si Wu Dongshen. Nagsimulang maglabas ng napakalakas na aura si Wu Dongshen habang nakatitig sa kalaban.
Tinanong ni Loyo kung siya ba ang Master of Magic na pumihil sa kanyang salot. Ipinakilala ni Wu Dongshan ang kanyang sarili, at sinabing maghanda na siya para sa katapusan. Ipinahayag naman ni Loyo na siya ay Chi Practitioner mula sa Songdo City, at humanga siya kay Wu Dongshan dahil napigilan nito ang kanyang salot. Ngunit sinabi rin niyang napakabobo nitong gamitin pa ang mahika para iligtas ang mga taong yun at mahawa pa sa salot. Tugon ni Wu Dongshan, hindi yun mahalaga, wala siyang pakialam, mas madali pa raw talunin si Loyo kaysa iligtas ang mga tao. Sinabi ni Loyo na mukhang may puso sa landas ng katarungan si Wu Dongshan, kaya karapat-dapat siyang gamitin ang buong lakas laban dito. Ngumiti si Wu Dongshan, at sinabing yun nga ang gusto niya. Biglang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog ng enerhiya habang nagbanggaan sina Wu Dongshan at Loyo. Biglang nagdilim ang lahat, mabilis na nagkamalay si Wu Dongshan mula sa kadiliman. Napamura siya at napag-isipang traidor si Loyo, at kaunting lakas na lang sana ay nanalo na siya. Ngunit napansin ni Wu Dongshan ang isang puting liwanag, nag-isip siya kung yun ba ang nagprotekta sa kanya habang wala siyang malay. Biglang nagsalita si Aina, at sinabing gising na si Wu Dongshan. Sinabi ni Aina na siguradong matindi ang inabot ni Wu Dongshan, sabay tawa. Ipinaliwanag ni Wu Dongshan na mukhang mas maaga pa siyang nagising kaysa kay Aina, kaya tinanong niya kung anong nangyari at kung natanggal na ba si Aina sa laban. Tumawa ng mapanghamak si Aina, at tinanong kung hindi rin ba siya natalo ni Loyo. Sumagot si Wu Dongshan na baka sana siya ang nanalo kung hindi siya nanghina dahil sa salot. Pero agad niyang naisip na kung hindi niya ginamit ang lakas niya para tulungan ang mga sundalong nahawaan, baka hindi siya nabigyan ng pagkakataong harapin si Loyo. Napagtanto niyang anuman ang piliin niya, tumulong o hindi, wala talaga siyang panalo. Sumulyap si Wu Dongshan sa kanyang balikat, at napansin na mas mababa man ang overall ni Tuye kaysa sa kanya. Mas tumagal ito sa laban. Bagamat wala pa ring malay si Tuye, bahagya siyang natawa. Inisip ni Wu Dongshan na marahil si Tuye lang talaga ang may kakayahang malampasan ang tila imposibleng pagsubok. Samantala, nagsimula nang umatras ang hukbo ng Muyang mula sa Trial Instance 3, patungo sa ilog. Nakatayo si Tuye sa gilid ng pampang, nakatingin sa kabilang panig. Naisip niya kung pwede pa bang maging mas inutil ang mga sundalo ng Songdo City. Naalala niyang buong gabi siyang nag-ayos ng kampo, nagdala ng mga may sakit at tumakbo sa kung saan-saan, pero wala pa ring ginagawang hakbang ang Songdo, at magmamadaling araw na. Inisip ni Tuye na kapag nakaabot na sila sa kabila ng ilog, wala nang posibilidad na lubusang matalo. Sinabi pa niyang binigyan na nga niya sila ng pagkakataon, pero sila pa rin ang sumablay. Samantala, inakala ni Li Tianyuan na may plano si Tuye na mag-ambush matapos tumawid ng ilog, akitin ang kaaway na habulin sila, at suntukin ng todo habang tumatawid pa lang. Inisip niya na ang pagpupumilit ni Tuye na isama ang mga sugatang sundalo ay baka para gamitin silang pain, at ayon sa kanya, iyon na ang paliwanag sa lahat. Pero napansin ni Li Tianyuan na sa mapa, may tulay papunta sa kabila, kaya't duda siyang alam lahat ni Tuye ang nangyayari, yun pala, tulay na lumulutang lang yon. Napagtanto ni Li Tianyuan na wala ng oras, habang wala pa ang mga reinforcement ng kalaban, si Tuye dapat ang unang tumawid para makapaghanda. Nang marinig ito ni Tuye, inisip niyang kalahating gabi na siyang naghihintay sa mga humahabol, naalala niyang sinabi nga niyang magre-retreat sila sa ilog, pero nakatayo lang siya roon at walang nangyayari, kaya't nag-isip siya kung paano makakadagdag ng oras. Sinuri ni Tuye ang sitwasyon, at tumingin sa 6 na sundalong nasa likod niya. Tinawag siya ni Li Tianyuan, at sinabing paubos na ang oras. Tumango si Tuye at sinabing alam niya. Ipinaalala niya na nasa panganib pa rin ang mga sugatan at may sakit, kaya hindi siya pwedeng mauna. Nagulat si Li Tianyuan, at tinanong niya na hindi ba't ang mga walang kalaban labang sundalo ang pain. Naisip niya na mali kaya ang akala niya. Pinanindigan ni Tuye ang kanyang desisyon. Sinabi niyang nasa panganib pa rin ang mga kapatid nilang sugatan at ang ibang mga general ay dapat bumuo ng hanay para bantayan ang tulay. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ng isang sundalo habang nauutal siyang nagsalita. Sinabi niyang si Tuye ay isang buhay na boda, isang banal na nilalang, isa pang sundalo ang nagsabi na labis na silang nagpapasalamat na nakakapag-retreat pa silang magkakasama, pero ngayon, pinayagan pa silang maunang tumawid, kaya mula sa puntong iyon, ang buhay niya ay para na kay Tuye. May nagsabi pang kahit magkasakit siya, hindi siya pababayaan. Isa pa ang nagdagdag na si Tuye ay iba, tinatrato silang mga tao,
hindi lang bilang gamit. Nag-isip si Tuye, naiintindihan niya si Li Tianyuan, pero ano bang iniisip ng mga NPC na ito na ni pangalan ay wala? Habang sinusubukan niyang matalo sa laban, ganito ang pakiramdam ng mga sundalo, ngunit hindi na siya nakapagsalita pa nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ng mga sundalo. Naisip na lang niya, kalimutan na, hayaan na silang gawin ang gusto nila. Iniutos ng isang general na magtipon ang lahat at maghanda sa pagtawid sa ilog. Biglang narinig nila ang tunog ng kabayong dumadagundong, mabilis na lumingon si Tuye, at nakita kung saan galing ang tunog, dumating na rin sa wakas ang mga sundalo ng Songdo City. Sinabi ni Li Tianyuan na wala ng oras, binanggit niyang nagbago na ang sitwasyon, at nakiusap kay Tuye na siya na ang maunang tumawid. Ngunit pinaalala ni Tuye na sinabi na niya dati, dapat ang mga sugatan ang maunang tumawid. Tumahimik si Li Tianyuan, at dumilim ang kanyang ekspresyon, nanumpa siya na panahon na para ipakita ang katapatan ng hukbo ng Muiang, humingi ng paumanhin ng mga sundalo kay Tuye. Galit na galit si Tuye sa ginawa nila, isang sundalo ang nagsabing dapat nilang protektahan si Tuye, sumigaw si Tuye, tinatawag sina Lord Xiao at Zhuge Xia, tinatanong niya kung nasaan na sila. Samantala, si Lord Xiao at Zhuge Xia ay naghihintay sa itaas ng isang bangin. Nagtago silang dalawa sa mga puno kasama ang ilang sundalo ng hukbong Muiang. Nag-alinlangan si Zhuge Xia kung maaasahan ba talaga ang plano ng pananambang na yon. Sinabi ni Lord Xiao na matagal na niyang sinusubaybayan si Tuye kaya alam niya ang estilo nito, mahilig itong gumamit ng pain upang lituhin ang kalaban. Hindi ito naiiba sa dati. Sumang-ayon si Zhuge Xia at inalala kung paano nalansi noon si Lord Xiao. Naalala ni Lord Xiao na noon, sinadya ni Tuye na magpakitang tila umatras siya kasama ang mga sundalong may salot upang maakit ang puwersa ng Songdo sa isang habulan at pagkatapos ay salakayin sila. Nagtaka si Zhuge Xia kung bakit pa sila naghihintay kung plano naman ni Tuye na tambangan ang puwersa ng Songdo. Ipinaliwanag ni Lord Xiao na ang napiling lugar ni Tuye para sa pananambang ay mas malayo pa. Kung saan mas marami siyang sundalong may tatago, ang tungkulin nila ay maging isang pangkat ng sorpresa na makikipag-ugnayan sa pananambang ni Tuye. Ipinaliwanag niya na hahayaan nilang dumaan ang hukbo ng Songdo sa makipot na landas sa bundok, pagkatapos ay sasalakayin sila mula sa likod. Idineklara ni Lord Xiao na sa kanilang pagmamadali, tiyak na tatakbo ang puwersa ng Songdo papunta sa bitag ni Tuye. Kapag napaligiran sila sa harap at likod, agad na magugulo ang kanilang hanay, at ito ang magbibigay sa kanila ng isang matinding tagumpay para sa dakian. Biglang dumating ang ibong origami ni Zhuge Xia, na may balitang bumalik sa kanya. Nagtanong si Lord Xiao kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ni Zhuge Xia na may malaking bilang ng mga sundalong kabalyero ng Songdo na mabilis na dumaan sa 100 may 1 milya ang layo, patungo sa tabing ilog. Napagtanto nilang nagkamali sila sa pagpili ng lugar ng pananambang. Samantala, ang kabalyero ng puwersa ng Songdo ay sumugod din patungo sa tabing ilog. Naisip ni Tuye na hindi ito maganda, wala nang sapat na oras, at sa ganitong bilis, karamihan sa kanila ay hindi na makakatawid sa ilog. Isa sa mga sundalo ng hukbong Muiang ang nagsabing dapat nilang suportahan ang pag-atras ni Tuye, isa pang sundalo ang nagsabing higit pa sa sapat ang nagawa ni Tuye para sa kanila. Ngunit sinabi ni Tuye na isa lamang silang pangkat ng NPC, nagtanong siya kung hindi ba nila naririnig ang kanyang utos, ipinahayag niya na dapat silang tumawid ng ilog kaagad. Sinabi niya kung sumusuway ba sila sa utos ng militar, ngunit isang sundalo ang nakiusap na mauna siyang tumawid. Samantala, buong lakas na sumugod ang mga sundalo, handang ialay ang kanilang buhay. Napangangas si Tuye sa nakikita niyang nangyayari sa harapan niya. Sa huli, sumuko siya at sinabing, sige na nga. Samantala, naniniwala si Li Tianyuan na dapat tumakas ng payapa si Tuye habang siya naman ang magpapaantala sa kalaban. Ngunit nagulat siya nang biglang hinugot ni Tuye ang kanyang espada. Itinaas ni Tuye ang kanyang espada at iwinalang bahala ang lahat. Pinutol niya ang mga lubid, at winasak ang nakabitin na tulay. Napatulala si Li Tianyuan at ang mga sundalo sa ginawa ni Tuye. Nagtaka si Li Tianyuan kung bakit niya yun ginawa. Samantala, inisip ni Tuye na noong una, nais lang niyang tapusin ang misyon upang mawala ng kaharian. Ngunit napansin niyang unti-unting may nagbago sa kanyang paninindigan, kahit pa sila ay NPC lamang, at kapag bumalik siya sa kasalukuyan ay mawawala na sila ng halaga sa kanya.
hindi niya kayang isakripisyo ang buhay ng mga tao bilang bahagi lamang ng isang misyon. Nabighani si Li Tianyuan habang pinapanood si Tuye. Sinabi ni Tuye na kung ayaw ng mga sundalo na mamuhay sa kahihiyan, dapat nilang samahan siya sa pakikibaka upang hanapin ang tunay na buhay. Ang mga utos na ibinigay sa hukbong Songdo ay sakupin ang pagkakataong ito habang mababa ang moral ng kalaban upang tuluyan silang puksain. Sumugod ang hukbo ng Songdo ayon sa utos, ngunit hindi nila alam na sa harapan nila ay naroon ang pormasayo ng mga sibat na pinamumunuan ni Tuye. Nagulantang ang hukbong Songdo, at hindi nila nagawang huminto sa oras. Ang unahang linya ng kanilang kabalyero ay agad na pailalim sa mga sibat ng hukbong Muiang, naputol ang mga ulo, at katawan ng hukbong Songdo, at nagliparan ang mga dagwang bahagi ng katawan sa ere. Nananatiling matatag ang hukbong Muiang habang nagkakagulo ang hukbo ng Songdo sa biglaang pag-atake, lalong dumami ang mga lumipad na katawan sa ere, habang nananatili ang puwersa ng Muiang Army na buo, kalat ang mga naputol na bahagi ng katawan, at bumuhos ang dugo sa buong paligid. Habang pinapanood ni Tuye ang madugong eksena, may isang hindi nakikitang puwersang nagbibigkis sa hukbo ng Muiang at nagbibigay sa kanila ng lakas. Napagtanto ni Li Tianyuan na masyado siyang makitid mag-isip, ang lahat ng pananambang at pagsalakay sa pagtawid ay isang estratehiya lamang upang samantalahin ang kalamangan ng teritoryo, ngunit ngayon, si Tuye mismo ang nag-alay ng sarili upang pag-alabin ang tapang sa puso ng kanyang mga sundalo. Samantala, isang sundalo ng hukbong Songdo ang nagtanong sa kanyang sarili kung ano ang kanyang nakikita. Sa matinding pagkagulat, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang makapangyarihang gininto ang liwanag ang bamalat sa hukbong Muiang, ito ang kanilang moral. Naniniwala si Li Tianyuan na kung inisip ng kalaban na tinutugis lang nila ang isang umatras na hukbo, tiyak na matatalo sila, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, dahil nasa likuran nila ang ilog, kahit ang mga sundalong may sakit ay kayang pigilan ang kalaban basta't mataas ang kanilang moral. Dagdag pa rito, may kalamangan sila sa bilang, kaya't nagkaroon sila ng lakas ng pagkakaisa, kahit ang pinakamagagaling na kabalyero ay para bang lumulubog sa putik. Napagtanto niya na ang mga sundalong may sakit ay alam na haharap sila sa kamatayan, ngunit ginamit ito ni Tuye upang pag-alabin ang kanilang espiritu ng pakikidigma, kaya naman, nagtanong siya sa kanyang sarili, ito ba ang lalim ng kagustuhan ng isang tunay na emperador? Samantala, nakatayo si Tuye sa ibabaw ng isang bato, at itinaas niya ang kanyang espada upang palakasin ang loob ng hukbong Muiang. Nagtaka siya sa kanyang ginagawa, alam niyang ayaw niyang manalo, ngunit sa sandaling iyon ay nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Biglang dumating sina Lord Xiao, Zugsha, at ang mga sundalo nila sakay ng kanilang mga kabayo. Nakita nila ang matinding labanan sa kanilang harapan, napansin ni Lord Xiao si Loyu, at ang natitirang tropa nito na nasa ibaba lamang nila. Napagtanto niyang iyon ang perpektong pagkakataon, ngunit sinabi ni Zugsha na maghintay siya. Iginiit ni Lord Xiao na hindi nagpatuloy si Tuye sa pananambang gaya ng inaasahan, at sa ganitong direktang labanan ay hindi magtatagal ang kanilang panig. Kailangan nilang sumulong at guluhin ang pangunahing pormasayo ng kalaban. Gayunpaman, sinabi ni Zugsha na may malakas na salamangkero ang pangunahing tropa ng kaaway at mas marami silang tauhan, kaya't ang pagsugod sa sandaling ito ay magiging isang tiyak na pagkatalo. Nagtanong si Lord Xiao kung natatakot ba siya. Ngunit itinanggi ito ni Zugsha. Sinabi niyang tignan lamang ni Lord Xiao ang kasalukuyang labanan sa harapan nila, napansin niyang hindi mahina ang mga tropa ni Tuye, at naniniwala siya rito. Sa puntong yun, napagtanto ni Lord Xiao ang estratehiyang ginamit ni Tuye, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang tila walang pakialam na tao, wala siyang ibang magagawa kundi ang makipagtulungan ng lubusan. Sinabi niyang ang dapat nilang gawin ngayon ay maghintay. Ipinaliwanag niya na kapag hindi na mapigilan ni Loyu ang pagsulong ng Muiang Army, at inihulog nito ang kanyang natitirang puwersa sa labanan, iyon ang magiging pagkakataon nila. Ang hukbong Songdo ay naniniwala na ang hukbong Muiang ay mga may sakit na multo, inisip nila na dapat nang mawala ang hukbong Muiang, na dapat silang lumayo, at tigilan ang pangungunyapit. Gayunpaman, mas marami pang sundalo ng hukbong Songdo ang bumagsak habang nararamdaman nila ang lalong lumalakas na puwersa ng hukbong Muiang. Ipinag-utos ng commander ng hukbong Songdo na umatras muna sila upang bumuo ng panibagong pagsalakay. Ngunit habang sinusubukan nilang umatras, nakita nila ang hukbong Muiang na maayos na nakaposisyon sa kanilang gilid.
Napagtanto ng pinuno ng Songdo Army na napalibutan sila ng Hukbong Muiang. Isang sundalo mula sa Hukbong Muiang ang biglang nagsabi na kahit ang kanilang mga kapatid na nahawaan ng salot ay nakikipaglaban hanggang kamatayan, kaya't hindi nila maaaring hayaang maaga ang kanilang sandali. Idineklara nilang dapat nilang sugurin at patayin ang bawat huling kalaban. Naguluhan ang pinuno ng Hukbong Songdo, naisip niya kung paano ito posible, kung ano ang nangyayari. Inakala niyang ang Hukbong Muiang ay isang hukbong mamamatay na, ngunit paano sila naging ganito katatag? Inisip niya kung ang pinuno ba ng Hukbong Muiang ay nagtatago sa likuran at ginagamit ang kanyang mga tauhan bilang pambala ng kanyan. Ngunit sa kanyang gulat, biglang lumitaw si Tuye sa tabi niya, agad na winasiwas ni Tuye ang kanyang espada, at pinugutan ng ulo ang pinuno ng Hukbong Songdo. Sa kanyang combat power na 75, napagtanto ni Tuye na dapat niyang kalimutan ang tungkol sa mga pagsubok at tungkol sa panalo o pagkatalo. Sa araw na yon, gusto lang niyang lumaban ng buong puso. Idineklara ni Tuye na sundan siya ng Hukbong Muiang at iniutos ang pagsugod. Pinamunuan niya ang Hukbong Muiang upang salakayin sina Loyo at ang kanyang mga tauhan. Nagulat si Loyo nang makita niyang buong tapang na sumusugod si Tuye at ang Hukbong Muiang. Idineklara ni Lord Xiao na dumating na ang oras nila. Kaya dapat na silang kumilos, tulala si Loyo at hindi nakagalaw. Inamin niyang napilitan siyang gamitin ang kanyang natitirang elite troops. Napahanga siya sa ipinakita ng Hukbong Muiang, ngunit sinabi niyang ito na ang kanilang katapusan. Idineklara ni Loyo na masyado pang bata si Tuye at padalos-dalos ang kanyang emosyon, pinangunahan pa niya mismo ang pagsugod, isang bagay na kailanman ay hindi gagawin ni Loyo. Iniutos niya sa kanyang elite troops na sumugod. Sa pinakamasamang senaryo ng pagbagsak ng frontline, inisip ni Loyo na may kakayahan siyang ligtas na umatras pabalik sa lungsod ng Songdo at ipagpatuloy ang depensa. Ngunit laking gulat niya nang marinig niya ang tunog ng dumarating na mga kabayo mula sa likuran, lumingon si Loyo at nakita niya ang Hukbong Muiang na pinamumunuan ni Lord Xiao na sumusugod sa kanila. Ipinahayag ni Lord Xiao na iyon na ang kanilang pagkakataon, sinabi niyang dapat nilang suportahan si Tuye. Sumang-ayon si Zugsha at sinabi niyang naiintindihan niya. Hindi makapaniwala si Loyo na may isa pang puwersang umaatake mula sa likuran nila.